14 na kababayan natin ang nakinabang sa isinagawang libreng goiter operation ng AYAC Medical Center at 2 rito ang beneficiary ng ating programa. Kilalanin natin sina Jennifer at Marivic sa report na ito. 2 mapalad na kababayan natin ang naging beneficiary ng responde para sa isinagawang free thyroidectomy o libreng goiter operation ng Emilio Aguinaldo College o AYAC Medical Center sa Cavite. Ilang oras bago ang kanilang operasyon, nakausap namin sina Marivic Velasco at Jennifer Estoya. Kapapuno ng pasasalamat at pag-asa ang dalawa. Maraming salamat po. Hindi po dahil sa inyo, hindi po ako matatanggal po yung goiter ko. Maraming salamat po talaga. Masaya po ako kasi mawawala na po yung goiter ko po. Sa tagal-tagal po yun. Taon po po. Iniisapan. Sana matanggal. Pero ito na po yung daan. Kapalit yung masaya na binigay po sa akin. Sa iyak po, tsaka sa netito. Sa lahat po ng tumulong sa pag-open. Salamat po. Binisita rin ng head surgeon at assistant to the Director for Administration Services ng AYAC Medical Center na si Dr. Alan Chua ang 2 pasyente. Okay. Ano naman sa kanila? It's a nodular goiter din. Medyo severe, malaki na. So pinatagal niya talaga yan. Okay, so matagal na pag-aantay ng mga okasyon na ganito kaya lumalaki yung leeg. So mamaya wala na yan. Sir, may advice po ba kayo kayo? Wala, magdiwang tayo mamaya. Sige. Ilang oras pang lumipas at nagsimula na ang operasyon. Unang isinalang sa operating room si Jennifer. Ang nasabing operasyon ay sinaksihan na responde. Ito, pagdadaanin yung gas, anesthesia mo, at saka oxygen. At dahil nagibit naman sa oras, kinabukasan na lang isinagawa ang operasyon ni Marivic. Nakita ng responde na buo ang pag-asa nila Jennifer at Marivic na pagkatapos ng mga araw na iyon, mawawala na ang karamdaman na ilang taon din nilang pinasal dahil sa kawalan ng kakayahang pinansyal para maipaggamot ito. Papasalamat po ako sa kanila dahil po tinulungan po nila si mama. Dahil wala naman po kasi kami pang paggamot para siya. Sobrang saya po kasi po magagamot po si mama. Bakit nahihirapan ba si mama? Ako. Pag nahihirapan si mama mo, nararamdaman mo? Naawa po. Minsan po kasi hindi na po siya makain dahil po sa ganun. Mahal na mahal ko po yan kahit po masyadong makulit po ako iniintindi niyo po ako palagi. Ang mga araw na iyon ay puno ng pangako ng isang bagong buhay at bagong pag-asa na sasalubong sa kanila. Hindi biro ang sakit na goiter dahil bukod sa pisikal na hirap na naranasan ng mga taong may ganitong karamdaman ay dagdag pa sa bigat na kanilang dinadala ang hiyang nararamdaman dahil sa bukol sa kanilang mga leeg. Ano nga ba ang sakit na ito? Ang hirap natin ito. Gaano ba kamahal ang pagpapagamot dito? Yan at iba pang impormasyon tungkol sa sakit na goiter ang inalam ng responde. Panoorin natin ito. Inalam ng responde mula kay Dr. Alan Chua, Head Surgeon at Assistant to the Director for Admin Services ng AYAC Medical Center kung ano nga ba itong sakit na goiter. Kung hindi cancer yun, no, it's a benign nodular toxic or diffuse benign nodular non-toxic goiter or diffuse non-toxic goiter, yun yung mga pwedeng operahan kaagad.
lumalaki ng lumalaki hanggang sa mas malaki pa sa kanilang ulo ang bukol kung hindi nila papaoperahan. No? Kahit anong gamot mo dyan, hindi naliliit yan eh. Ngayon, merong isang klaseng goiter, yung tinatawag nating hyperthyroidism or toxic goiter na tinatawag. Yun ang mga goiter na kahit maliit, malaki man, hindi ka agad inooperahan yun. Delikado kasi yung mga goiter na yun. Sila ay yung mga goiter na ginagamot muna. Minimum yan, mga 3 linggo hanggang 18 weeks na gamutan para pababain yung level ng thyroid hormones nila. Yung thyroid gland natin, nagpo-produce ng thyroid hormone. Kailangan natin yun sa araw-araw na metabolismo. Okay? Ngayon, meron lang certain level yung thyroid hormones dapat. Kapag tumaas yan, parang muscle yung thyroid gland. Pagka mataas ang trabaho, lumalaki. Pagka mababa naman, ang thyroid hormone, yung mga hyperthyroidism, malakas din ang trabaho ng thyroid gland, no? Lumalaki rin. So, mababa o mataas yung level ng thyroid hormones, lalaki at lalaki ang thyroid gland kung hindi magagamot. Ipinaliwanag din ng doktor ang mga risk ng isinagawang operasyon. Mahirap operahan ang thyroid, lalo na yung mga dikit na klase. When you say dikit, maraming adhesion sa loob. And you know, ang leg ay isang maliit na part lang ng ating katawan, pero napakaraming mga importanteng struktura ang nandyan. Ma-injure mo ang isa dyan, magkakaroon ng lifetime na defect with regards sa boses yung pasyente, sa paghinga ng pasyente. Halos lahat ng mga surgeons ng head and neck maingat sa pag-opera ng thyroid. Madugo kasi ang operasyon na yan. Aside from magdudugo, iiwasan mo pa yung mga strukturang importante, lalong-lalo na sa pagsasalita at saka sa paghinga. Tinukoy din ito ang mga klase ng goiter, partikular na ang goiter ng 2 beneficiary ng respondent. Meron kasi mga goiter na externally sila lumalabas. Meron namang mga goiter na sa loob, no? Ang yun ang tinatawag na pumapasok sa ilalim ng pleura o kaya sa ilalim ng clavicle mo papunta doon sa lungs. So, pa-ilalim ang tubo niya. Meron namang iba, palabas naman yung tubo. Kaya mga iba, obvious na obvious yung bukol. No, meron namang iba, akala mo maliit. Pero pagka kinapa mo yan, merong laman doon sa loob. Kaya yun yung may mga symptoms na parang hirap sila huminga. Yun yung mga yan. Kaya yung iba naman na malalaki, parang normal sa kanila dahil sa labas lang walang nakasakal sa kanila sa loob. Ipinaliwanag din ito ang dahilan ng ilang sakit na nararamdaman ng mga pasyente matapos na sumailalim sa operasyon. Normal yan sa thyroid surgery. Kapag natutuyo na or pagaling na, parang may bumabatak sa loob ng leeg. Para yung sugat na tumitigas or naghihil. Ang tawag doon, nagkakaroon ng fibrosis. Masasanayan niya rin yon at eventually mawawala yan kapag yung kanyang muscles bumabalik na sa normal. At babalik sa normal yon within the next 3 to 6 months. Yung sakit ng ulo, hindi connected yon. But probably, kasi pagka ikaw na-opera sa thyroid, general anesthesia yon. Pagka general anesthesia, pagkagising mo, para kang may hangover, para kang lasing. So, yung sakit ng ulo, there's a possibility na galing yun sa anesthesia na nabigay sa kanya. Hindi rin biro ang gastos sa pagsasagawa ng isang goiter operation. Ito naman ang pinaliwanag sa amin ni Lynn General, ang PhilHealth Officer ng AYAC Medical Center. Kung wala pong PhilHealth, aabutin siya ng 75,000 to 90,000 per patient. Kung may PhilHealth naman, aabutin po siya magbabayad na lang po siya ng 44,000 kasi meron po siyang package na 31,000. Ayon kay Dr. Chua, pinaplano ng ospital na gawing taon-taon ang pagbibigay ng gayong medical mission at umaasa silang mas marami pang sumuporta dito. We're planning to do it yearly and hopefully to increase our
patient na ooperahan by next year. That's why yung office ng MHCD or yung aming industrial at saka yung office ng social service are going hand in hand para makakuha ng funding for these patients, no? Maganda kasi kung meron kang funding, mas marami kang matutulungan. So we're hoping na eventually sa these coming months and years, pag napakita namin yung aming nagawa sa unang pagkakataon nito, matulungan kami dito sa aming plano na matuloy-tuloy sana ito taon-taon para marami kaming magawa ng, lalo na itong mga pasyente ito, lumalaki yung mga leeg nila dahil wala sila pang gastos. And then this time, totally wala kaming hiningi sa pasyente. Nagpasalamat din ang doktor sa Responde sa lahat ng mga doctor at volunteers na nakatuwang ng AYAC Medical Center sa kanilang isinagawang free goiter operation. Project na to commended ang both ang media at saka siguro yung hospital, lalong-lalo na yung AYAC at saka yung mga doktor na tumulong sa amin, mga specialista na anesthesiologist na nagbigay ng oras sa kanilang private practice. Ako ay nagpapasalamat sa Responde at sinuportahan nila yung aming surgical mission and medical mission, lalo na sa anniversary ng Emilio Aguinaldo College Medical Center Cavite dito sa Salitran, Dasmariñas, no? Dati ang tingin ko sa media is medyo natatakot din ako makapagsalita, baka mamaya iba ang masabi, no? But ang Responde, ang nakita kong programa na parehas, they usually see both sides. And then dito naman sa amin, parehas naman tayong gustong tumulong sa mga nangangailangan. Isang taon, isang pasasalamat. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Responde na makapanayam si Dr. Lourdes Espiritu Campos, ang asawa ng founder ng AYAC Medical Center na si Dr. Paulo Campos. Kwento niya, napansin ni Dr. Campos na ilan sa kanilang mga kamag-anak ang may hyperthyroidism. Ang kanyang ina, ang kapatid ni Dr. Campos at maging siya ay mayroon ito. Kaya naman naisip ni Dr. Campos na maaaring genetic ang sakit na ito at may magagawa siya para maging mas mabilis ang paggamot ito. Pagpapatuloy ni Dr. Lourdes, nadiskubre ng kanyang asawa ang tinatawag na radioactive iodine bilang isang possible treatment sa naturang karamdamang ito. Ito ay isang non-surgical treatment. Ang nasabing discovery ay ginamit ni Dr. Campos para gamutin siya. Because nung araw, yung mata ko masyadong bulging. Merong akong kuwan ng mata. Malwa yung mata. Pero dito wala kayong makikita. Pero meron akong lahat ng symptoms ng hyperthyroidism. So ginamit nga niya yung radioactive iodine as a possible treatment sa akin. Nakaigi naman because after that wala na akong exophthalmos, yung ng mata. Kamustahin natin sina Jennifer at Marvic pagkatapos ng operasyon na nagpabago ng kanilang buhay. Sa pagbabalik yan ng unang araw ng week-long anniversary special ng Responde. Huwag kayong bibitiw. In behalf of AYAC Medical Center, our President, Dr. Jose Paulo E. Campos, our Medical Director, also our Surgeon, Dr. Alan Chua, our Hospital Administrator, Ms. Carmen Cito Tabing, our Finance Officer, Lorna Angkiko, and to all medical and non-medical staff of AYAC Medical Center, we would like to thank you, Net25 Responde, and we would like to greet Net25 Responde, a first-year anniversary. Mula sa bayan ng Silang Cavite, happy anniversary, Responde. Tugon, aksyon, ngayon, Responde.